Hello guys! Hello! Taurus! Alamin natin Taurus kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa iyong lahat. Ito ay weekly tarot reading para sa lahat ng Taurus. I hope na makuha mo yung energy. General reading, pwedeng makaresonate ka. Gamitin mo lang ang iyong intuition. Okay, wow. Taurus, it's a yes. Okay. Galing ito kay Ganesh, ang sinasabi ng bara sa'yo dito. Ano ba yung gusto mong, or may mga tinatanong ka sa linggong ito? If possible ba ito, ganito, ganyan, makukuha ko ba siya, darating ba siya, ganito, ganyan. Ang sagot sa'yo ng baraha is yes. So, may plano ka. Ano bang plano mo sa linggong ito na gusto mong gawin? Saan mo ba gusto mong pumunta? Gusto mong mag-apply ng trabaho? Ituloy mo na kasi it's a yes card. So, kung yun yung signs, signals na gusto mong malaman, yes yung sagot sa'yo. Okay? Nakikita ko rin sa'yo dito, Taurus, na maraming mga negative energy, outside forces na umaaligid sa buhay mo. Okay? So, unang-una, if may crystals ka, may incense ka, pwede kang magsindi ng crystals, and then pwede mo din hugasan yung mga, magsindi ka ng incense and hugasan mo yung mga crystals mo with salt para maalis yung mga negative energies. Detach yourself from drama. So, Taurus, if ever man may mga tao na gusto kang i-trigger, 'di ba? Kasi hindi natin maiiwasan yun eh. May mga tao talagang masasama ang ugali na talagang hindi ka titigilan hanggat hindi ka maiinis. Okay? Aasarin ka, sisiraan ka, ibabackstab ka, or kano pa man. So, dito sa barahang to, sinasabi na alisin mo ang sarili mo, umiiwas ka sa negativity, lalo na sa drama. If yung drama, if yung negativity, if yung mga taong yan ang lumalapit sa'yo, ikaw na yung umalis. Okay? Hindi mo kailangan na bumaba sa level ng mga taong yan para patunayan na hindi ka talo or panalo ka or ganito ganyan. Mas mabuti nang umiwas ka na lang. Okay? Okay. Playtime, make a decision, waves of prosperity. Okay. So, Taurus, ang barahang ito is parang sinasabi na siguro may mga pinagdadaanan yung ibang Taurus, pero yung iba wala namang pinagdadaanan sa buhay sa ngayon. But masyado silang busy sa ginagawa nila. So, etong barahang tong playtime is sinasabi sa'yo na kailangan ng balanse ng buhay mo. Okay? Masyado kang seryoso sa buhay, masyadong nawawala na yung essence of happiness sa buhay mo. Masyado kang nakafocus sa isang bagay. Like, pwedeng nakafocus ka lang sa relationship mo, or sa trabaho, or sa future mo, or sa kung ano pa man. Ang sabi ng baraha dito, kailangan mo ng kumbaga baguhin, okay? So, importante yung kaligayahan, hanapin mo yung ligaya kasi pag masaya yung tao, yung positive yung aura, ito ay nagdadala ng milagro and manifestation. Pag malungkot ka palagi, para kang yung palagi kang nakasimangot, talagang madilim yung paligid niyan, okay? So, yun ang sinasabi ng baraha. Make a decision, yun din. So, if halimbawa may mga involved sa buhay mo na fire sign, you are Sagittarius, or pwedeng Gemini, Libra, and Aquarius, hindi ka makapag-desisyon, feeling stuck, makinig ka sa situation, makinig ka sa iyong intuition, and then gumawa ka ng decision according sa kung ano yung sinasabi ng intuition mo. Okay? And last dito sa second deck na to is yung waves of prosperity, diba? Sabi ng Baraha dito, maraming mga new beginnings ang umaaligid sa buhay mo. Merong mga toxicity, merong mga negativity, may drama, pero mayroon ding positive prosperity and abundance. So, may bagong abundance and exciting opportunities na pwedeng umaaligid sa buhay mo sa ngayon. Siguro hindi mo masyado siyang nararamdaman
hindi mo masyadong nakikita kasi nakafocus ka sa negativity. So, kailangan mong mag-focus sa kung ano yung inihaharap sa'yo ng universe. Okay? Kasi minsan, di ba, nakafocus lang tayo sa isang direksyon, hindi natin nakikita na sa kabilang direction pala is mayroon tayong blessings na naghihintay sa atin or mayroong abundance and opportunities na naghihintay sa atin. Oh, sabi ko na eh, 'di ba? So detach yourself. Mayroong mga pagkakataon dito na may mga pag-aaway, 'di ba? So, comment down below, may mga towers dito na involved sa pag-aaway or kano pa man. So, sinasabi ng baraha, umalis ka sa situation na yan, detach yourself from drama, mga pag-aaway or kano pa man. Mag-focus ka. Focus ka sa kung ano yung solusyon sa ngayon, okay? Sa relationship, nakikita natin dito na pwedeng masyadong toxic yung karelasyon mo, kung may relasyon ka sa ngayon. And, eto din na barahang to, na Six of Pentacles. Nakikita natin dito yung prosperity, 'di ba? May prosperity na posibleng darating sa buhay mo, yung new abundance nga and prosperity, new waves of prosperity. Kaso lang, ang nakikita ko sa'yo dito, merong negative person na nakapaligid sa'yo. Like, for example, Taurus, meron ka na biyaya na natatanggap everyday siguro, or may mga chances kayo na makatanggap ng blessings. But, mayroon din na nakakonect sa'yo. It's either relationship mo to, family members, friends, or kung sino man sila na ang pinaka-example dito is after mong tanggapin yung sweldo mo, nahawakan mo lang siya ng isang oras or mga 5 hours, ganito, ganyan. And then, isang tao na ang kukuha nun. Parang nakikita ko sa'yo dito, you're under attack. Kasi kung makikita mo, may crystals dito eh. You're under attack ng negative forces. Kung lalaki or babae ka, posibleng ginagayuma ka ng relationship mo. Sumusunod ka lang sa kanya. Okay? Lalo na sa pera, siya ba yung mahawak ng pera mo? Kasi tingnan mo dito, oh. Ang daming pwedeng dumating sa buhay mo na balanse sa pera. Maraming yun nga yung sabi sa'yo dito, ang daming umaaligid sa'yo na opportunities. Kaso hindi siya makapasok eh. Kasi nakikita ng universe na yung blessings na para sa'yo, ibang tao yung kukuha nito. Okay? So, this week, sinasabi ng bara sa'yo na if makatanggap ka ng pera, make sure na i-keep mo to sa sarili mo. 'Di ba? Four of Pentacles eh. If makatanggap ka ng like salary ba to, 15 ba yung yung sweldo mo, kailangan mong i-keep ang small portion para sa'yo. Kasi mauubos din yan eh. Mauubos yan dahil sa taong yan. Bakit ganun yung message mo? Tingnan mo. So, kung makikita mo dito guys, merong Taurus na siguro nagmamanifest, nagpipray ng freedom, ng justice, and sinasabi ng Baraser dito na makukuha mo to. Hindi man sa ngayon, konting pasensya, konting tiis, merong parating sa'yo eh. Isang mabilisan siya. So, nakikita ko sa'yo dito yung this week pwedeng magta-travel ka. This week is pwedeng makatanggap ka ng isang mabilisan siya. So, yung balitang ito na matatanggap mo sa linggong ito is magdadala to sa'yo ng fairness, ng hustisya, and progress. So, ang Chariot na to is a positive card siya guys, in justice. Kasi dalawang major arcana to eh. So, ibig sabihin, ito pa, major arcana ng The Hermit, sinasabi na may major happening sa linggong ito. Mabilisan siyang balita, mabilisan siyang prosperity and abundance, mabilisan siyang success na pwedeng magdala ng hustisya, ng manifestation. So, if ever man na involved ka sa like unfair na situation, feeling mo hindi fair yung nangyayari sa paligid mo, huwag kang mag-alala kasi sa linggong ito, unti-unting gagalaw yung universe, 'di ba? Para ibigay sa iyo yung fairness
yung good news, yung prosperity and abundance. And nakikita ko sa'yo dito na unti-unting magbabago yung takbo ng buhay mo. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat and see you again. Bye!